Ang ating lesson for our today's session is all about integration process with powers of secant and tangent. Katulad ng na-discuss ko sa inyo last time regarding about integration process with powers of sine and cosine, dito sa with powers of secant and tangent, meron din tayong three cases. So we have case 1, case 2, and case 3. Bago natin tuluyang i-discuss ang integration process with powers of secant and tangent, case 1, 2, and 3, actually, magiging successful ang calculation natin at ang discussion natin kung lahat kayo natatandaan pa ba ninyo ang inyong binomial theorem or binomial expansion. Meron kasi mga instances sa kailangan mong mag-expand ng binomials para lang mahanap natin ang sagot sa ating integration process. And not only that, kailangan natatandaan pa rin ninyo ang inyong mga napag-aralan regarding about trigonometric identities. Specifically, ang tinatawag nating Pythagorean relation. So, Pythagorean identity. So, kailangan natin ang mga yon para makapag-compute tayo at makapag-calculate tayo sa integration process with powers of secant and tangent. At isa pa, syempre, dapat natatandaan ninyo ang inyong differential calculus. I repeat, hindi ka naman makakapag-integrate kung hindi ka marunong mag-differentiate. So sa panimula ng ating lesson regarding about integration process with powers of secant and tangent, sisimulan natin ang pag-aaral natin regarding about case 1. Kapag meron kayong tanong sa simula pa lang, kailangan huwag kayong maiyang magtanong. Kapag meron na kayong hindi naintindihan, kailangan magtanong kayo. Malinaw ba mga anak? Hello? Pa-reply naman? Okay? Okay ba yan? Okay, simulan na natin. Integration process with powers of secants and cosecants. Considering the integral of the form, lagi natin kinoconsider ang format na to, no? Katulad halimbawa ng ginawa natin sa integration powers or integration process with powers of sine and cosine, dito rin ganun din ang ating gagawin. Meron tayong sinusundan na integral of the form, the integral of tangent to the m, u, secant to the n, u, du. O babasahin ko ulit, no? The integral of tangent u to the m times secant u to the n du. Yun ang tamang pagbabasa ng ating given mathematical expression. Considering this form, yan, sabi, where case 1, kung under tayo ng case 1, ito yung meaning ng case 1. When m is any number and n is a positive even integer more than 2, m is any number. Can you follow? And n is a positive even integer more than 2. Kailangan lang yan natin is above 2 lagi yan. Kasi nga mamayang konti, ang secant u to the n natin ay ipapaktor natin yan na kung saan ang isa sa factor is secant square u. Paniguro lang yon, no? Secant square u times secant n minus 2 u. So ganun ang kalalabasan yan mamaya, no? So tingnan muna natin. So we have to use this formula kapag nasa case 1 tayo. From our integral of the form tangent u to the m, secant u to the n, ito siya, no? Ito yung way na ipapaktor natin ang exponent, ang may exponent na n na secant u to the n. So ang ating expression, instead na ganito siya, mako-convert siya ng
tangent u to the m times secant u to the n minus 2, then times secant u square. So bakit ganito, no? Kasi sabi nga dito, kailangan lagi nating sinusubtract or pinapaktor. Kailangan ang L natin is laging more than 2. Okay. Tuturo ko siya, no, para mas klaro. Ang N natin, ito sa taas. Okay, ito. Ang N natin, kailangan nito, ang value is laging greater than 2. Ayun. Tingnan natin yung expression dito. Hindi ba kapag in-add natin ang mga exponent, n minus 2, then times 2. Ito yung maigi, n minus 2, then 2. n minus 2 plus 2. Yan. Kapag multiply natin ang dalawang yan, hindi ba't ang mga exponent ay i-add lamang natin? Then n minus 2 plus 2 is n pa rin. Nagets nyo? Ang mga exponent kapag multiplication, di ba? Kapag product of power, ina-add ang exponent. So n minus 2 plus 2 is n pa rin. So ibig sabihin, yung nasa left hand side at yung nasa right hand side, same lang. So wala pa ring magbabago sa equation natin. Okay, continuation. Ngayon, after using this formula, meron na naman tayong babalikan na strategy or formula na napag-aralan natin. At ito yon. And then use the identity. Under yan ng case 1, mga anak, no? Use the identity. Secant square u is equal to 1 plus tangent square u. After nating na-i-apply ang formula na to, yan. And then aanapan natin ng identity ang secant square. Okay, try tayo ng isang halimbawa, mga anak, no? Try tayo ng isang halimbawa. Okay, let us see. So under ng case 1, example number 1, evaluate the integral of, nakakasunod ba kayo? Nakakasunod pa ba kayo? Hello mga anak, nakakasunod pa ba kayo? Opo. Okay, so Opo. evaluate the integral of tangent x to the third power, secant x to the fourth power, dx. Kanina, nabanggit ko, di ba, kailangan kapag nasa case 1 ka, ang L natin is laging more than 2. In this situation, ang N natin is 4. Ang M natin is any number and so happen that number is 3. Kung babalikan ko yung kanina, yung nakastate dito, para lang klaro, no? When M is any number and N is a positive even integer more than 2, ang ibig sabihin, nasa case 1 tayo. So walang duda na ang given natin is nasa case 1 dahil ang N natin is 4 and 4 is greater than 2. And M is any number, so happen na ang value dito is 3. Ibig sabihin, kahit negative pala yan, pwede. Basta ang importante, any number. Kaso yung N, kailangan laging more than 2. So ano yung susunod na akbang na ating gagawin? Kailangan yung ating given, may reformat natin sa papaanong paraan. Babalikan ko uli yung formula kanina. Di ba't ito yung formula? Ang katumbas ng tangent u to the m times secant u to the n du is this formula. Tangent u to the m times secant u to the n minus 2, then secant u square. So kung i-apply natin yan, ipapaktor natin ang ating secant sa unang halimbawa natin. No? Yan. Kung ipapaktor ko ngayon ang secant x to the 4, kailangan laging automatic yung square. Lagi kong pinapaktor yung secant x square. Bakit secant x square lang ang kailangan kong i-factor? Kasi nga may identity tayo para sa secant x square.
So ito, ano man yan? Halimbawa, 6 yan. Papaktor ko yan ng second x to the 4 at saka second x square. Kaso 4 lang eh. So parehong 2 yung exponent. At ito ngayon ang magiging output natin. Para sa ating solusyon, ipapaktor ko lang sa first step ang second x to the 4th power. So kung ipapaktor ko yan, we have second x square and second x square. Naka-square pareho ang dalawang second x. Yan. Hindi ba kapag inad ko 2 plus 2, second x to the 4th power pa rin. Naintindihan ba hanggang dyan mga anak? Malinaw pa ba ang solusyon natin hanggang sa prosesong yan? Opo. Okay, proceed. Kanina, nabanggit ko yung identity. Yung nakagitna dyan, yung second square x, ano man ang exponent niyan, dito tayo mako-concentrate. Ito, laging kaakibat ng dx yan. Automatic may second square x dx dyan. Eh dito, yung nasa gitna, definitely ang aking bibigyan ng identity, ito mareretain lang yan. But if in case na yan ay naging second x to the 4 or to the 5, gagawan pa rin natin ng paraan yan para ating yang ma-evaluate ang integral ng ating given. E nagkataon sa ating given, second x square lang ang isang factor. So ang susunod na hakbang, since ito yung formula natin. Actually, pinakita ko yan kanina sa simula pa lang ng ating diskusyon. Sa introduction pa lang ng case 1. Lagi ninyong tinatandaan ang identity na second u square is equal to 1 plus tangent of u then square. Tawag diyan Pythagorean identities. Ngayon, kung ang sec u square is equals to 1 plus tangent u square sa makatuwid, ang second x square is also 1 plus tangent square x. Diba? Pinalitan ko lang ng x ang u. Ang ibig sabihin niyan, ang second x square ay maaari nating palitan ng 1 plus tangent x then square. So, continuation, yan. Yung nakagitna between tangent x cube and second x square, papalitan lang natin ng 1 plus tangent x square. O hanggang sa prosesong yan, naiintindihan pa ba ninyo? Para lang sigurado ako. Alam nyo ba kung paano tayo nag-arrive dyan? Naiintindihan ba natin? Apa. Okay, so klaro pa dyan, ano? So what's the next move? Kailangan natin ngayong mai-distribute ang tangent x cube sa 1 at saka sa second square x dx. I-multiply natin. And then after that, ang tangent x cube pa rin sa dalawang yan. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng dalawang integral symbol. Masiseparate sila. Ito ngayon. Ang continuation. Bakit naging tangent cube x second square x dx? Kasi tangent cube x times 1 times second square x dx is equal to the integral of this given. Tangent x cube times second x square dx. Eh, saan naman ang galing ito? Again, yung ginawa natin kanina, we have distributed tangent x cube to tangent square x to second square x. Can you follow? Susundan ba? Yes, sir. Okay. Tangent cube x times tangent square x is tangent to the 5x. And then second square x dx. So dalawa na yung integral symbol natin. After ng step na yan, dyan palang papasok ang kaalaman natin sa integration process. Dito tayo magle-letue, dito na tayo mag-differentiate, dito na tayo mag-integrate. Ang susunod na hakbang, mag-aanap muna tayo ng u. Kung papipiliin ko kayo, ano ang u natin? Ano ang value ng ating u? Sige nga. Ano ang ating u value in this problem?
What do you think? Anyone? Tangent x ba o secant x? Alin sa dalawa ang ating u value? Tangent x or secant x? Come on, sumagot kayo. Huwag kayong matakot magkamali. Walang taong natututo nang hindi dumadaan sa pagkakamali. Second. Second. Second X. O ikaw ano? Second X. Secant x. Second X. Kapag in-integrate ko ang secant, kapag dinifferentiate ko ang secant, ano ba ang derivative ng secant? Di ba't ang derivative ng secant u is secant u tangent u d over dx of u? Kung gagamitin ko yun, no? Recall lang, no? Dapat makita nyo talaga. Minsan sa buhay, hindi lang ang tama ang inoobserba. Minsan pati rin ang mali, pinag-aaralan din. Nang sa gayon, hindi tularan. Okay? Kala ng iba, puro tama lang dapat ng pag-aralan. Pero din yung mga maling moves, dapat inaalam din para hindi gayain. Okay? So, d over dx of secant u. Try natin, no? d over dx of secant u. Di ba't ang formula niyan is d is equal to secant u. Di niyo ba naalala yan? Tangent u d over dx of u. Eh kapag nag-let u ako, gamit ang secant x, ang sagot kasi natin is secant x tangent x. Tama ba? Tangent x. Ang u natin, secant x. Tingnan natin kung may mangyayari. Nag-let u tayo, secant eh. Eh di ko ang secant dito, papalitan ko. E paano naman yung tangent na naka-raise sa 5? Para yatang walang mangyayari kapag nag-let u tayo ng secant x eh. Try lang natin dito, no? Try lang. Ang secant is eh di paano naman ang dx? Kasi secant x tangent x dx yun eh. du is equal to secant x tangent x dx. Hanapin mo ang value ng dx or secant x tangent x dx. May matitira class. Tignan nyo kung halimbawa i-factor ko na ang secant square x ng secant x, hindi natin ma-integrate. I don't think applicable ito. Ibig sabihin, hindi applicable ang u natin as secant u. Okay, palitan natin. So, kung hindi pwede ang secant u, natural, anong sagot natin? Anong u natin? Tangent. 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 Is, mas mataas ang exponent ni tangent kaysa kay secant. Di ba? Dati, sinasabi ko na sa inyo yan. So, ang pipiliin natin na u is tangent. Okay. Mainam na nakita ninyo yung error para alam nyo kung bakit tangent. Okay. Let u be equal to tangent x. Eh, ano ba ang derivative ng tangent x? Di ba't secant square x dx? Dapat kasi dito, class, ang mga formula sa differential calculus, nare-recall pa rin ninyo at naalala pa rin ninyo. So, di ba sabi ko, hindi ka makakapag-integrate kung di ka marunong mag-differentiate. Hindi ka aangat kung di ka marunong magpakumbaba, di ba? Okay, du is equals to secant square x dx. Okay, proceed. Kung babalikan ko ngayon ang ating equation, yan. Next move. Yan, explain ko lang, no? Ito na ngayon ang ating integration problem. Ito na ngayon ang output ng ating integration problem. Bakit naging u cubed du? Bakit naging u to the 5 du? Tingnan nyo Hindi ba't ang tangent x is u? So, ibig sabihin ito, yung tangent x dito, mga anak, papalitan ko lang ito ng u. That's why u cubed. Eh, ano naman ang value ng secant square x dx? Hindi ba't du? Di ba't ito ang secant square x dx? Ang value niya is du. Kaya naging integral of u cubed du. Next. Ang tangent dito, ang value niya is u.
That's why we have u to the 5. Yan naman ang value ng secant square x dx, hindi ba't du? Kaya naging u to the 5 du. Ngayon, isang formula na lang ang ating aalalahanin sa integral calculus. Hindi ba't ito ang formula na yon? U to the n du is equal to u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. Nire-recall natin, ano? Malinaw ba hanggang dyan, mga anak, kung bakit tayo nag-arrive sa integral of u cubed du plus integral of u to the 5th power du? Is it very clear? Yes, sir. Sigurado kayo? Okay, let's move. Let us now integrate u cubed du plus the integral of u to the 5 du. Sa palagay ninyo, anong sagot dyan? Bago ko ipakita yung continuation ng solution natin. Ano ba ang integral ng u cubed du? Sige nga. U to 4. Huh? U raised to 4 over 4. Okay, how about u to the 5? U raised to 6 over 6. Then plus c. So let us see. So tama. U to the 4 over 4 plus u to the 6 over 6 plus c. And then saka natin babalikan ngayon ang value ng u. Kasi nga may value naman ang u eh. Ang u is tangent x. So substitution tayo sa lahat ng u. Ang ating final answer, tangent x to the 4th power all over 4 plus tangent x to the 6th power all over 6 plus c. At yan ngayon ang ating final answer para sa ating example number 1 under ng case 1. Okay, tingnan nyo munang maigi yung computation. Baka mamaya merong namubuong tanong and then matanong na ninyo kaagad sa akin kung meron kayong gustong itanong. Malinaw ba ang kalkulasyon natin? Klarong-klaro ba, mga anak? Opo. Okay. Opo. Okay. Proceed tayo sa ating case number 2. Again, we have the integration process with powers of cosecants and secants. Again, considering the integral of the form, yan pa rin. The integral of tangent u to the m, secant u to the n du. Kaya lang, under na tayo ngayon ng case 2. Kanina, case 1. Ano ba ang kaibahan ng case 1 sa case 2? Sa case 1, ang n kailangan more than 2 and m is any number. How about sa case 2 kaya? Sa case 2, when m is a positive odd integer and n is any number. When m is a positive odd integer and n is any number. Ang m daw, basta positive odd at ang n naman is any number. So, under tayo ng case 2. Okay, proceed. Yun. So, we have this formula to follow. Ibig sabihin, sa parehong exponent ng m at ng n, magle-less tayo ng 1. Limbawa, ang exponent ng m mo is 5. Minus 1 ka lang. 4 ang matitira sa loob. Ang n mo naman is 7. Or any number. Ilabas lang ang 1. At ito yung may exponent na 1. So, ito ngayon ang formula na ating susundan. Ano? Actually, yung parenthesis, hindi dapat Sir, isin ko lang, no? Dapat nandito yung parenthesis, ito wala yon. Yan. So, tangent u to the m, secant u to the n du is equal to tangent u to the m minus 1 times secant u to the n minus 1, then times yung kabuwang yan ng secant u tangent u du. Question? Sir, question po. Yes, anak. Sir, yung pong example sa case 1 kanina, pwede rin po siya sa case 2. Kasi po, yung m po natin kanina is 3. So, positive odd number siya. Then, yung n po is 4. So, any number, pwede rin po siya sa case 2. Tignan natin, ano? Yung example natin kanina, ano siya? Tangent
Tangent ano siya? Cube ba? Cube? Cube. X is 3. And then second, 4. 4. X dx. Let us see, no? Okay. Kapag yan ay ating pinaktor, tangent square dito, di ba? Tangent square x. Ito naman magiging secant cube x. Tama ba? And then, ipapactor out ko doon yung secant x tangent x dx. Tingnan natin kung applicable siya, no? Kasi nga, nakita naman natin na yung ating case 1, yung n natin, more than 2. Dito ba, more than 2 ba? Okay, pwede rin, no? Kasi wala namang sinabi. Add yung 3 natin. And n is any number. So, applicable siya. Tingnan natin, no? Kaya lang tingnan natin yung mga exponent dito, no? Parang hindi sila balance. Kasi square dito, no? Yan lang ating aaralin. Square dito, cube yan. So, tingnan natin ang magiging epekto, no? Hindi ko naman naalisin yan. Okay. Okay, proceed tayo. Okay, that's a very good question. Okay. And then use the identity. Tangent square u is equal to secant square u minus 1. So, ibig sabihin ito, yung tangent square dito, okay, if ever na nandun tayo sa case na yun, ano, ito yung gagamitin ko. Saan na ba? If ever ba na yung tangent square x, palitan ko, ito yung gagamitin ko, secant square u minus 1. No? Secant square u minus 1 ito. Secant square x minus 1. Yan, papalitan ko yan. Nakakasunod ba kayo? Ang pwede kong ipampalit ito eh. Diba? Yung tangent square x, secant square x minus 1. Sa palagay nyo, gagamitin ko ba yung nasa unahan? Balik ko lang siya, no? Bakit naging case to siya, no? Para makita nyo lang. Kaya balikan ko lang yung unahan. Ang identity na pinapagamit dito, secant square u is equal to 1 plus tangent square u. Okay, kung babalikan ko yung kanina, yan, tingnan nyo. Ang gagamitin kong identity, kung ako papipiliin, mas ito gagamitin ko. Okay, asan na ba? Yan. Ito gagamitin ko. Mas gusto ko nakikita ang secant eh. Kapag nag-let ako ng secant, ang derivative ng secant tangent. Hindi ko gagamitin yung identity nung case 1. That is why, minsan kailangan mo munang i-analyze yung given eh. Kailangan alam mo talaga yung mga identities. So, ibig sabihin, kung papipiliin ako, ang identity sa case 2 pa rin ang gagamitin ko. So, it should be better na case 2 na lang ang gamitin natin at hindi ang case 1. Kasi nga sa exponent, hindi naman sila balance. No? 2 and 3. Hindi rin naman sila balance. And at the same time, mas okay na gamitin yung secant square u minus 1. Okay, pakikita ko mamaya. Anyway, okay yung tanong na yun. Yan. Pakita ko lang, no? Evaluate the integral of this. Tangent x cube secant x to the 5 power then dx. Yan. So, gawin natin. Solution. Factor out ko yun. Papactor ko yan. Yan. And actually, na-factor ko rin yung tangent cube x. Ang target sa case 2 class, lagi ninyo dapat binubuo ito. Kailangan sigurado meron kang secant x tangent x. And then the rest, eto na sila. Nag-guess nyo? Nag-guess nyo? Pakita ko lang na pareho lang yung dalawa, no? Nung ginamit ko yung case 1. Pero ang identity na gagamitin ko is yung identity na pang case 2. Okay. Yan. Hindi ba
ang tangent square x, pinalitan natin ng secant square x minus 1. Nagigess niyo hanggang dyan? Hello? Nagigess ba hanggang dyan? Opo. Ito, ang value niya, ito. Kanina naman yung tangent cube, ito siya at saka yung isang tangent x sa dulo. Tangent square x at saka tangent x, tangent cube. Laging nabubuo talaga yan. Kasi nga kapag nag-derivative tayo, makikita yan, sapul yan. Okay. Then what's the next? Distribute ko yan dito. Hindi ba magiging second to the 6 yan? Tama? Second to the 6. Pero isa-separate ko talaga yung second x tangent x. Hindi ko i-multiply. Okay. Tignan nyo ito naman, i-multiply ko dito. Yan. Seconds to the 6. Bakit hindi ko multiply? Ba't di pa ginawang second to the 7? Kasi nga, may role yung second x tangent x. Yan yung diskarte dyan. Ano? May role yung mga yan. May role yan. Okay, tinan nyo. Second to the 6 yan, di ba? Second to the 4 yon. Balikan ko yung kanina. Yung dinidiscuss ko pa lang ang case 2. Tinangalin nyo, no? Kung ang tangent square x, palitan ko ng secant square x minus u. Secant square x minus 1. Ito. Ito yun. Secant square x minus 1. Tapos may isa pang secant cube dito. Ipakita ko, no? Talang klaro. O hindi ba, ito papalitan ko ng secant square x minus 1. Tama? Kaso meron pang isang secant cube x sa loob. So naka-bracket sila. And then sa labas, secant x tangent x. Pareho lang. Pero class, ang gagamitin nating identity is yung pang-identity ng case 2. Hindi yung identity na ginagamit sa case 1. So, mas magandang gamitin mo na lang ang case 2. Bakit? Tingnan nyo, pareho lang naman Square, at saka 3, at saka, ayan, square 3. Ilan yan? Ba 6? Tama ba? Hello, hello? Tangent cube, at saka yun, 3. Yung given natin, yung given pala ito kanina, di ba? Yung given natin na bago is 3 and, para lang makita ninyo, 3 and 5. Yan. 3 and 5. 3 and 5 yung bago nating given. Okay, pakita ko lang na pareho lang. No? 5 yan. Yan. 5. 3 and 5. O, gawin ko 5 to. Buling ko na nga lang. Yan. Maganda yan. Brainstorming tayo. 5 pala yan. Yan. O si 4 na lang. 4 na lang. Di 4 dito. Tama? 4 yan. Tama naman yung doon. 3 naman talaga. 2 plus 4 is 6. Then 4. Tinangan natin yung dito. O, 6 and 4 din. Pareho lang. Nagigets ba ninyo? Nagigets ba ninyo? Hello? Opo. Kung gagamitin, actually pwede ito sa case 1 yung formula. Kaya lang, ang gagamitin mong identity, yung pang case 2. Can you follow? Can you follow? So kung nakikita mong pang case 2 siya, case 2 ka na lang. Huwag mo nang gawing komplikado yung sitwasyon. Malinaw ba? Clear? Clear? Hello? Is it clear? Hello mga anak, makibat na ko man. Sumagot kayo? Opo. Okay. Opo, sir. Pag tinatanong nyo, okay. sumagot naman kayo, no? Okay. So ano yung U natin dito kapag nag-lecture tayo? Sige nga, paki-analyze. Second. Second. So wala nang iba kundi second, no? Kasi kapag nag-lecture tayo, eto yan.
Let u be equal to secant u. Ano ang derivative ng secant x? Sige nga. Du is equal to, hello, anong derivative ng ating u? Second x tan x. dx, okay. Yan. Di ba sakto? Okay, pakita ko ngayon. So bakit naging u to the 6 du minus u to the 4 du? Kasi nga, ang secant is u. Di ba? Ayun. Ang secant is u. So yung secant x dito, papalitan ko ng u, naka-raise sa 6. Ang secant dito is u, naka-raise ng 4, kaya u to the 4. Ano ba ang value ng secant x tangent x dx? Du. Ayan ang rason kung bakit binubuo ko ang secant x tangent x dx. Kasi alam ko na yung output. Ina-advance ko na kagad, binivisualize ko na yung future. Alam ko na ang derivative natin is lilitaw ang secant x tangent x dx. Klaro ba? Klaro ba mga anak? Hello? Opo. O anong derivative, anong integral niyan kapag sinagot natin yan? Sige nga, paki-integrate. U to the 7 over 7. 7 plus And? Plus ba o minus? Minus U to the 4, U to the 5 Over 5 over 5. plus c. Okay. over 5 plus C. Then, substitution tayo. Ang value ng u is secant x. Yan ang ating output. Secant x to the 7 all over 7 plus, okay, this is not plus, this is minus, no? Correct natin. Minus yan. Sobrahin natin yan. Yan ang ating answer ngayon. Malinaw ba ang ating problem number 2 sa case 2? Yes, sir. Okay, we will be proceeding now to our case 3. So, paubos na yung time natin. Proceed tayo sa video number 2 natin.